alamin natin dyan mga kababayan, no, kung ano nga ba itong sinasabi natin dito. Nagagayahin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, yung pong ginawa, no, ng kanyang ama, mga kababayan. Okay, so eto po yan, no. Ano ba sa tingin nyo? Akala nyo martial law na naman. Kaya medyo kinakabahan siguro yung mga DDS no. Dahil may gagawin yung Pangulong Bongbong Marcos natin, mga kababayan. No, inanunsyo niya po yan, no. At ang kanyang gagawin ay gagayahin niya daw po, no, o susundan niya, no, yung mga ginawa ng kanyang ama, no. Kaya medyo kinakabahan tong mga DDS dahil baka sila na yung isusunod. Huwag po kayo mag-alala, no, dahil ito ay good news mga babayan. No? Good news po ito dahil hindi po magbababa na martial law ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At madidisappoint na naman itong mga DDS na laging yun yung sinasabi nila. Ewan ko ba't gustong-gusto nila magkaroon ng martial law, no? Ewan ko sa mga yun. No? Gustong-gusto nila mag-martial law. Bakit kaya? Kayo, gusto nyo ba ng martial law? No? Gustong-gusto nila na magbaba ng martial law. Sila rin naman ang unang iiyak pag nagkaroon ng martial law, mga kababayan. Di ba? Imagine ninyo yun. Sila rin naman yung unang iiyak pagka nag-martial law. Bakit? Sila yung mga gumagawa ng mga fake news Oh. 'Di ba? Sila lang naman yung mga gumagawa ng mga fake news, 'di ba, mga kababayan? Kaya sila yung takot na takot. 'Di ba? Pagka nagkaroon ng martial law. Diba, sila yung akala mo unang tatakbo o dadamputin, mga kababayan. Okay, so eto na mga kababayan, no, ang ating pag-uusapan ngayon na ang ating sinasabi, no, na plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Right? Let's go. Magandang gabi, Nestor. Ano ba ang partikular na ginawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na gustong ibalik naman o gayahin ni PBBM ngayon? At bakit ngayon nasa halagitaan na siya ng kanyang panunungkulan niya ito gagawin? Ayun, no? Di ba? Ano, no, yung gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na ginawa ng kanyang ama, mga kababayan? Ano yung susundan, no, netong si Pangulong Bongbong Marcos na ginawa ng kanyang ama? Diba? Medyo nakakatakot to para sa mga DDS dahil magugulat sila Diba? Ninervyusin sila Baka akala kasi nila magkakaroon na ng ng martial law, mga babae. No? Hindi po yan ang gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No, hindi niya po gagawin yan, mga kababayan. Ay, so eto po ang gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magandang gabi, June. Ito nga yung sa 3 taon na lang ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ayon sa Pangulong Marcos, nais niyang ibalik yung dating trabaho ng ginagawa ng National Food Authority o NFA noong panahon pa ng pamamahala sa bansa ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun. Diba? Tungkol po ito, no, sa food security, mga kababayan, ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung gusto niyang gawin. No? Yun yung gustong gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang sundan, no, ng ginawa ng kanyang ama, ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. No? Yun yung gusto niyang sundan, yung ginawa, no, ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. No? Diyan po sa NFA, mga kababayan. Diba? Akala na naman nila kung ano na naman yon. Alam nyo, nung unang tinayo yung NFA, ang trabaho ng NFA, bumibili kapag panahon ng ani. Sinabi rin ng Pangulo. Okay, so yun, no? Ang trabaho daw ng NFA, mga kababayan, ay bumibili, no, pagka panahon po ng anihan, mga kababayan. Yan daw po ang ginagawa ng NFA noong time na yon. No?
At yun yung gustong gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na merong bumili o bumili sila, no, ng mga aning palay, no, ng mga magsasaka, mga kababayan, no. Tuloy natin. Ang NFA ang direktang bumibili ng mga palay mula sa mga magsasaka at walang ibang middleman na makikialam sa bentahan. Hindi ganoon kataas ang bentahan ng bigas sa pamilihan. Yun yung sinasabi natin, no? Alisin natin yung middleman. No? Alisin natin yung middleman. Imbis na ang bibili, no, merong middleman dyan na para mag-aahente, no, nabibili ng palay bago ipoproseso hanggang sa ito ay maging bigas. Diba mga babayan? Ang gagawin ngayon ng gobyerno, yung palay mismo na ani, no, na mga magsasaka, yun ang bibilhin ng ating gobyerno. Yan yung sinasabi ko dati pa. No, na dapat ganun. No, yung gawin ng ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dumirect tayo sa mga farmers. Hindi lang po sa mga palay, maging sa mga gulay, mga kababayan, dapat dumidirekta na tayo sa sa mga farmers. 'Di ba? Mas mapapababa natin yung presyo ng bilihin pagka ganun yung ginawa natin. Direct, mga kababayan, sa mga farmers po. No, kung yan yung gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, win-win situation po yan sa ating mga kababayan at sa mga farmers po, mga kababayan. Win-win situation po yan. No? Panalo ang lahat dyan. Panalo ang sambayan ng Pilipino pagka yan ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Imagine ninyo yun. No? Yung palay na binibili sa murang halaga sa mga magsasaka, kung gobyerno ang bibili dyan, no, sa tamang presyo, dadami pa rin yung mga farmers natin ng palay, di ba? Dadami pa rin yung mga farmers natin na gusto magtanim. Bakit? Hindi na sila malulugi. Di ba? Maganda na yung bentahan ng palay. Mas gaganahan sila magtanim kasi maganda yung presyo ng bilihan o yung bentahan. Hindi sila malulugi. Kaya lang naman yung ibang mga magsasaka, mga kababayan, ay tinatamad na magtanim. Bakit? Di ba? Nalulugi sila sa bentahan eh. Kinukuripot yung kanilang mga benta. Binibili sa murang halaga, tapos pagdating sa merkado, ang mahal-mahal na. Di ba? So kawawa yung mga farmers, sila yung nagtanim, sila yung nagpakahirap mag-alaga ng mga palay na yan. No? Simula sa pagbubungkal hanggang sa pag-ani. Yung hirap ng mga magsasaka na yan. Hindi biro yan. Dahil naranasan ko at nakita ko yan, no, sa probinsya. Diyan sa Nueva Ecija, sa Isabela. Nakita ko, no, kung paano kahirap mag-ani ng palay sa initan. Papakiskis nyo pa yan. Bibilad nyo pa yung palay. Diba? Oh, yung pagtatanim nila, yung pagbubungkal ng lupa. Napakahirap niyan. Kawawa yung mga magsasaka natin. Diba? Ngayon, kung yung gobyerno natin ang direct bibili dyan sa mga magsasaka na yan, no, sa tamang halaga na hindi sila malulugi at maipoproseso ng gobyerno yan dahil meron naman pinagawa na processing plant yung ating gobyerno, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, di mas makakasustain tayo ngayon ng mas murang mga bigas. No, mas makakapagbenta ngayon ang ating gobyerno ng murang bigas para sa ating mga mamamayan o sa ating mga kababayan, no, na hindi makabili ng mga mahaling mga bigas. Ano mangyayari niyan? Ano magiging epekto niyan? Bababa rin yung presyo ng ibang bigas. Di ba? At baka lumiit pa yung ating mga ini-import na bigas. At mas dadami pa ngayon yung supply natin dito sa Pilipinas dahil baka dumami pa yung mga magsasaka na magtatanim. Diba? Pagka naman tag-araw, pwede naman, magbebenta naman sila para hindi naman tumaas masyado yung presyo ng bigas para sa mga consumer natin. Nawala yung sistemang yun sa tagal ng panahon. Tapos pinalitan yung trabaho ng NFA, naging importer.
Eh sabi ko, hindi naman dapat ganon. Kaya binabalik natin sa dating gawin na yung NFA na umibili, tinitignan yung presyo para maganda ang presyo sa pagbili sa inyo ng palay. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang warehouse ng palay sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng bigas. Tinitiyak lang namin para lahat ng Pilipino naman makain na bigas. Kasi alam mo naman para sa atin, ang food supply, hindi gaano pinag-uusapan yung ulam. Kanin talaga, yung bigas talaga ang importante. Oo, dahil nga sabi nga, no, mawalan ka lang ng ulam. No, basta may bigas ka. Ang dali maghanap ng ulam eh. 'Di ba? Pilipino sanay na sanay sa ganyan eh. Nakakapag-ulam nga ng mantika, asin. 'Di ba? Toyo. Oh. May tanim ka na gulay diyan, meron kang talong diyan, meron kang okra diyan, no? Talo-talo na 'yan. Napakadali ng ulam eh. May talbos ka ng kamote diyan, 'di ba? Mga talbos-talbos lang. Talo-talo na 'yan. Oh. Kaya nga mga kababayan natin, anong hinahanap talaga nila is yung murang bilihin. So yun yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. No, lalo na sa bigas. 'Di ba? Yan yung number 1, no, na ginagawa niya ng paraan ngayon. Okay? So sinusolusyonan. O nasa na ngayon yung nagsasabi na hindi kayang i-sustain niya hanggang December? Nasa na kayo? Ha? Nasa na kayo ngayon? 'Di ba? Ito yung solusyon, no? Kaya bago kayo magsalita na kayo ang nakakaalam ng solusyon, hindi wag kayo magsalita ng tapos dahil yung pangulo natin, no, may sariling solusyon 'yan. 'Di ba? Alam niya kung ano yung kanyang gagawin. 'Di ba? May sariling diskarte 'yan. Oh. Tuloy natin. At upang huwag namang mapabayaan ang mga magsasaka, inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na marami pang matulungan ng mga magsasaka sa farm inputs at farm mechanism. Mas malaking kita. Tutulong ang DA para makahanap kayo ng market na mabentahan. Para, siyempre, maximize yung kita ninyo. Tama. Pero patuloy ito sa NFA. Hindi namin titigilan ito. Kailangan talaga namin ito. Kailangan namin yung supply. Yung binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang malugi. Samantala, kasama sa plano ng pamahalaan ang pagpapalawak na nasimulan na 20 pesos kada kilo ng bigas. Isa sa mga plano ng Department of Agriculture sa pagpapalawak ng kadiwa ng Pangulo at yung Bentong Bigas meron na ay tutap na rin yung mga warehouses ng National Food Authority as kadiwa outlets para makapagbenta ng Bentong Bigas meron na sa mga warehouses ng National Food Authority. Sa kasalukuyan, June, nasa 365 ang bilang ng mga warehouse ng NFA sa bansa. At lalo pa na madagdagan ito ng 36. Gayon din ang mga trucks na magagamit o gagamitin na panghakot sa mga palay sa iba't ibang probinsya. At yan, one thing latest live mula. Diba? Ito nyo yung ginagawang hakbang ng ating gobyerno, yung ginagawang hakbang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Nakita ninyo yan, mga kababayan? Ganon ka-efficient, ganon ka-effective yung kanyang iniisip. Diba? Ganon kalawak, mga kababayan, yung iniisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kung paano niya magagawa yun. Diba? Imagine ninyo, no, na magawa yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lahat makikinabang po dyan. Diba? Pati yung mga nagsasabing pati yung mga nagsasabi na sila ang may alam na solusyon. Diba, mga kababayan? Akala kasi nila, sila lang yung may alam. Yun yung yun yung pinaninindigan nila dyan. Yung parang sinasabi nilang, kami lang ang nakakaalam. No? Wala kayong alam. Alam namin, pero kayo hindi nyo alam. Hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Hindi niya alam kung paano niya gagawin yan.
No, parang ganun yung sinasabi nila. No, ang dating kasi sila lang yung magaling, mga kababayan. Diba? Yun yung pangano nila doon sa mga sa mga followers, sa mga supporters nila. Sila yung magaling. Wala nang ibang magaling kundi sila lang. Sila lang yung may alam ng lahat ng gagawin. Eh di kayo na. Kayo na yung magagaling. Di ba? Kayo na yung mga matatalino, may alam.